If you die in a Catholic faith, then you will go to hell. I assure you that, 100%. Kung mamatay ka na isang Katoliko, sigurado umano, 100% na ikay maimpyerno. Grabe itong mga ngaral ng born again. Inisquat niya ang sa Diyos na siya ang may kapangyarihan na maghatol. Pero talagang biktima lang siya sa maling akala. Ito'y katuparan sa hula ni Propeta Isaias sa Isaias Kapitulo 5, versikulo 20. Sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim, na inaaring mapait ang matamis at matamis ang mapait. Baliktad talaga. Di ba wala kayong Bible? Pero kadalasan ginagamit ninyo na Bible, King James Version. Alam nyo ba na ang King James Version ay opisyal na Bible yan, version ng Anglican. Hindi yan sa mga born again. Pero namili lang kayo ng Bible. Kadalasan ang Biblia. King James Version. Ngayon, punta tayo sa Biblia. May King James Version 1611, may King James Version na kulang sa 1827 sa British Foreign Bible Society na 66 books. Lahat na yang mga King James Version Bible, pinagbibintayan at kayo mismo namimili. Ibig po ba sabihin, dahil nagmili kayo ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia, di yan paggalang sa inyo? Ano gusto siguro ng pastor sa mga ngaral na ito? Dapat libre lang habang 10% talaga ang kanilang koleksyon. Makinig mga magnanakaw. Makinig, dupes. Makinig, yung mga tithes lang ng tithes, walang offering. Ha? Dapat ngayon, meron na kayo. Okay? Meron kayo sacrificial. Pag hindi, malis kayo. Mapapahiya kayo. I'll make sure pahihiyain ko kayo. Okay? Hindi kayo kasama rito sa church. Ayaw ng Diyos ng mga magnanakaw. Pinapatay niya agad. Mga miyembro may trabaho. Brother Louie, huwag kayo magbibigay ng 20 pesos. May paupahan ka. Sakripisyo mo. May nagtatrabaho mga anak nyo. Sakripisyo kayo. Si Jemo yan. Jeruel. May mga trabaho na yan eh. Sino hindi pa nakakita doon? Sa taas. Nakita mo na, Adrian? Ang taas? Project natin. Ikaw, Arvin. Nakita mo na, Arvin? Nakita mo? Papahiya ka pa bago ka tatayo. Sino pa po? Sino pa hindi nakakita? Umakyat kayo. Umakyat kayo. Okay? Sino pa hindi nakakita? Kita nyo nakakahiya? Hindi kayo makatayo? Hiyang-hiya kayo? Bakit? Nakakahiya kayo! Miyembro ka, hindi mo alam yung project sa taas, tapos maglalaro ka dyan, tataas-taas ka dyan. Pag nagawa, anong kwenta mo? Magbigay. May sacrificial ba kayo? May sacrificial. May trabaho ka ba, Arvin? Wala? Nagkakapera ka ba? Nagkakapera ka? Wala naman eh. Okay po? Miskin na mga bata na nandito. Ipasa natin. Okay? Wala ka, boy? Ano ba naman yan? Bisita? Pwedeng bisita, pero pwede magsakripisyo, ha? Ayos na po, nakapagbigay lahat. Bibilangin yan. Pag wala ka mamaya, markado ka bata. Ibig sabihin, wala pangalan mo dyan, pahihiyain ka. Kaya-hiya ka. Okay? Mariki. Ayun pala. Andiyan ba? Nadadala mo na? A bit late ka kanina. Nanundo? Kayo mga may sasakyan, huwag kayong magpapahuli, ha? Wala kayong kakwenta-kwenta. May sasakyan na kayo, nahuhuli pa kayo. Jonard. Bulok, tanga, stupido. Yung ibig sabihin ng BTS, sa totoo lang,
bulok, tanga, stupido. Tabi-tabi po Dapat tayo, mga malalakas na sa Panginoon mga pastor, huwag kayong masaktan. Maraming BTS na pastor. Hindi alam ang kanilang ecclesiology, nagpapastor. Kaya sabi ko kay Pastor Mer, sinusuportahan mo si Romuald Olango, ikaw nagsasabi ng Proverbs chapter 28 verse 26, He that believeth in his heart is a fool. Huwag dahil sa kaibigan mo yan, susuportahan mo. Dahil ahas yan dito. Kaibigan mo yan, tapos kaibigan mo ako. Kaya sabi ko sa kanya, ultimatum ito, Pastor Mel, kung hindi ka makikipagkalas dyan, sa mga tinutulong mo dyan, nung last Saturday, lumayo ka dyan. Ahas yan. Inalagaan ko yan. Ahas yan. Okay, Yung Mario Curay, panayang usap dyan. Kayo, ngayon, mapapayapa na kayo. Kayo mga nandyan, tama po ba? Na yan, nagbububulong? Imbis na amen, grabe ka. Sobra ka. Sinungaling ka. Ako yun Habang nagpipreach ako, nung Sunday. So sabi ko, kung ganyan, kinabukasan, prayer time namin, sabi ko, Pichard, wala na yan. Huwag mo na papupuntahin dito yan. Hayop yan. Ahas yan, lintayan, satanas yan, peste yan, anay yan. Nung Wednesday, nag-attend pa yung mga hindi, nakarinig pa sila ng lalong judgment ng Diyos. At walang repentant attitude. Yabang, pride, covetousness, and rebellion. Lahat ito, karakter ni Satan ang bumalot sa kanila. Lahing kayo. Kaya tanggalin na to Tanggalin na to sa ating group chat. Arellano mag-asawa. Susumpa na yan. Itong mag-asawa to, Diyos nito, trabaho. Walang kaisipan na matino itong taong to May tililing nga Okay Dapat i-endorse. Yung isang pamilya rito, na 7 taon naging miyembro namin, walang giving yon Pastor Recto. Walang giving. At yung dalawang anak, yung isang anak na babae, saan ko man makita yon pati yung nanay, dito ang ayos kamo ng damit saan ko man makita, naka-leggings lang. Walang palda, leggings lang. So, umalis dito. Bago pala umalis, bumisita muna sa ibang church. Actually, nung service nila Pastor Heck, nandun pa Pero siyempre, satanas na yan, hindi natinag doon sa mga sinabi ko. Kumamay pa sa akin habang kumakain. Sabi ko, sige na, okay na. Kamay ka, satanas. Kamay ni Judas yun. Kamay. Yung espiritu ninyo, halatang halata ako. Kasi spiritual ako. I'm filled with the Spirit. Kayo, filled with Satan's Spirit. Satanic Spirit kayo Para tayo ngayong linggong ito, magkakaroon ng another first fruits commitment. Halos inisa-isa ko na kanina Kung kayo nagkaroon na ng trabaho, mag-first fruits na kayo. Lahat ng yan, lahat ng sweldo nyo, lahat ng unang renta ng inyong mga pabahay, bigay nyo sa Panginoon. Alright? Lahat ng unang sweldo nyo, bigay nyo sa Panginoon. Alright? Lahat. Okay? Tapos, saka pa lang kayo mag-tithe dun sa pangalawang sweldo. Alam mo yun, na marami sa atin dito, tumutugtog. Walang giving, zero. Kaya nga meron dito, malis Sabagat, sinita ko patungkol sa, ako tumatanggap ka rito, zero giving mo. Pero kung ikaw mismo, miyembro ka, wala kang commitment, umalis ka rito. Okay? Wala kang pakinabang.